Bagyong Maymay bumibilis na at lumawak pa ang sakop ng signal number 2. Posible nang tumama sa Ilocos Sur o Ilocos Norte ngayong araw. Magandang araw Pilipinas, ngayong araw ng Huwebes, August 6, 2026. Isang napakahalagang development ng ating hatid dahil bumilis na ang Tropical Storm Maymay o Bagyong Maymay habang papalapit sa Ilocos Sur at Ilocos Norte. At sa pinakahuling datos, hindi na ito malayong weather disturbance lamang. Ang sentro mismo ng bagyo ay nasa coastal waters na ng Magsingal, Ilocos Sur. Mas lumakas din ito mula sa dating 65 kilometers per hour, ngayon ay nasa 75 kilometers per hour na ang maximum sustained wind habang umaabot sa 90 kilometers per hour ang gustiness o ang pagbugso nito. At mas mabilis na rin ang kilos nito. Ngayon ay gumagalo na ang Bagyong Maymay pa eastward o pasilangan sa bilis na 20 kilometers per hour. Ngayon ang tanong, saan eksaktong tatama ang Bagyong Maymay? Gaano kalakas ang magiging epekto nito? At sino ang dapat maghanda bago tuluyang tumawid ang bagyo sa Northern Luzon? Dahil sa kasalukuyan, may tropical cyclone wind signal number 2 na mas malawak na bahagi ng Northern Luzon. At may gale warning din sa western seaboard ng Northern Luzon. At ang forecast wave height sa Ilocos Sur at La Union at Pangasinan ay maaring umabot sa 5 metro ang taas. Kaya kung kayo ay nasa Ilocos Region, Cordillera, Pangasinan, Cagayan Valley o Central Luzon, manatili hanggang dulo dahil ilalatag natin ang timeline ng bagyo, rainfall threat, hangin, dagat at kung ano ang dapat gawin ngayong araw. Para naman maging updated ka lagi sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, ayon sa pinakahuling updates, ang sentro ng Tropical Storm Maymay o Bagyong Maymay ay nasa coastal waters na ng Magsingal, Ilocos Sur. Ito ay napakahalagang development dahil ibig sabihin ang bagyo ay malapit na sa western coast ng Northern Luzon. Ang maximum sustained winds nito ay 75 kilometers per hour. Ang pagbugso naman ay umaabot sa 90 kilometers per hour. Habang ang central pressure nito ay umaabot sa 996 hectopascal. At kumikilos ito pa eastward sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala ang strong gale force winds nito ay umaabot hanggang 220 kilometers mula sa sentro. Ibig sabihin mga kababayan, malawak na ang sirkulasyon ng bagyo. Hindi lamang ang mismong lugar kung saan daraan ang sentro ang maaring makaranas ng epekto. Ang mga lugar sa paligid ng sirkulasyon ay maaari ring makaranas ng malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin. Mga kababayan, ang Bagyong Maymay ay may dalawang development na kailangan nating bantayan. Una, lumakas ang bagyo. Ngayon ay nasa 75 kilometers per hour na ang sustained winds nito. Ang ikalawa ay bumilis ang forward movement nito. Gumagalaw ito pa eastward sa 20 kilometers per hour. At kapag mabilis ang isang tropical cyclone habang papalapit sa land, mas maikli ang preparation window. Kaya kung ikaw ay nasa ilalim ng signal number 2, hindi na ito panahon para sabihin na bukas na lang ako maghahanda. Ngayong araw na ang preparasyon. Ngayon pag-usapan natin ang movement ng tropical cyclone ay pangunahing kinokontrol na tinatawag nating steering flow. Ito ang malawakang atmospheric wind na parang invisible highway na sinusundan ng bagyo. Sa kasalukuyang setup, ang Bagyong Maymay ay gumagalaw generally eastward. At dahil nasa western side na ito ng Luzon, ang trajectory nito ay naglalapit sa mainland. Ang malaking challenge ngayon ay ang eksaktong angle ng approach dahil maaring mabago ng ilang kilometro ang landfall point depende sa steering flow. At sa bagyo, kahit maliit na pagbabago sa track ay maaring mangangahulugan ng malaking pagbabago sa impact. Halimbawa, kung mas northern ang track, mas magiging exposed ang Ilocos Norte. At kung mas southern naman, mas magiging concern ang Ilocos Sur at La Union. Kaya hindi natin dapat ituon ang paghahanda sa isang bayan lamang. Ang buong forecast impact area ang dapat paghandaan. Ngayon, ano ang mangyayari sa mga susunod na oras? Ngayong araw, sa kasalukuyan, ang Bagyong Maymay ay nasa coastal waters ng Masingal, Ilocos Sur. Gumagalaw ito pa eastward. At ayon sa forecast, maaari itong maglandfall sa vicinity ng Ilocos Sur o Ilocos Norte. Ito ang pinaka-critical window. Kaya ngayong araw, maaring mabilis na magbago ang kondisyon sa western portion ng Northern Luzon. Kung maglandfall na ang Bagyong Maymay sa Ilocos Sur o Ilocos Norte, magsisimula itong tumawid
sa mountainous terrain ng Northern at Central Luzon. At dito natin aasahan ang mabilis na paghina. Bakit? Dahil kapag pumasok ang bagyo sa kalupaan, nawawala ang malaking energy source nito at mainit na ocean surface. Dagdag pa rito ang rugged terrain ng Cordillera at Northern Luzon. Ang bundok ay nagdudulot ng friction at disruption ng sirkulasyon ng bagyo. Kaya inaasang hihina ito mula sa tropical storm patungo sa tropical depression. Ayon sa forecast, maaari itong mag-downgrade pa sa low pressure area. Ngunit may napakahalagang updates. Kahit maging low pressure area na ito, hindi ibig sabihin na tapos na ang ulan. Maaring magpatuloy ang moisture at rainfall habang tumatawid ang remnant nito sa Luzon at posible itong lumabas sa eastern coastal waters ng Isabela o kaya naman sa Cagayan. Kaya ang eastern side ng Luzon ay dapat ding manatiling alerto. Sa ngayon, Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang pinakamataas na signal na ibinaba ng Pag-asa. Ibig sabihin, meron itong gale force wind at range na 62 hanggang 88 kilometers per hour na mayroong warning lead time na 24 oras at may potential impact na minor to moderate threat to life and property. Kabilang sa signal number 2 ang Ilocos Norte at Ilocos Sur, malaking bahagi ng La Union, Northwestern Pangasinan, Western Apayao, Abra, Western Kalinga, Western Mountain Province, Northwestern Benguet, at northwestern portion ng Cagayan. Sa mga lugar na ito, isecure ang mga bubong, isecure ang outdoor objects at iwasan ang unnecessary travel at lalo na sa coastal areas. At wag na pong pumalaot sa ngayon. Nasa signal number 1 naman ang mas malawak na bahagi ng Northern Luzon. Kabilang dito ang natitirang bahagi ng La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, kasama rin ang ilang bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. At ang signal number 1 ay nangangahulugan ng 39 hanggang 61 kilometers per hour na strong wind at may potential impact na minimal to minor threat sa buhay at ari-arian. Pero muli, hindi nangangahulugan na walang panganib. Maaring mas malakas ang localized wind sa coastal areas at exposed mountain areas at elevated terrain. Ngayon ang tanong, ano ang maaring magbago? Meron pa ring uncertainty sa exact landfall point nito. Ayon sa mismong updates, maaring magbago ang track sa loob ng forecast confidence cone at ang eksaktong landfall location ay mahalaga dahil kung saan dadaan ang sentro ng bagyo, doon natin masusukat kung aling lugar ang pinakamalapit sa strongest wind. Pero hindi ibig sabihin na ang lugar na malayo sa sentro ay ligtas na. Rainfall at gust to wind ay maaring umabot ng malayo mula sa sentro. Kaya ang tamang approach ay huwag mag-focus sa isang linya lamang. Maganda base sa worst reasonable scenario para sa inyong lugar. Kaya narito ang mga lugar na dapat nating tutukan. Ang Ilocos Sur, ito ang isa sa pinakamalapit na kasalukuyang sentro ng bagyo. Kaya mataas ang concern sa malalakas na pag-ulan, gale force wind, coastal flooding at rough to very rough seas. Sa Ilocos Norte naman, kasama rin ito sa signal number 2 at ayon sa forecast, posibleng kabilang sa landfall zone. Kaya dapat handa sa strong to gale force wind at heavy rainfall. Sa La Union, malawak na bahagi nito ay signal number 2. At dahil Western Coastal Province ito, malaking concern ang coastal hazards. At sa Pangasinan, particular sa western portion, kabilang ang coastal areas, dito rin mataas ang concern sa sea condition. Sa Cordillera, Abra, Benguet, Mountain Province at Apayao, kasama ang Kalinga, dito naman ang landslide at flash flood risk ang dapat bigyan ng pansin. Habang tatawid ang sistema sa Luzon, maaring itong lumapit sa eastern side bago lumabas sa coastal waters, kaya huwag agad mag-relax kahit nakalampas na ang sentro ng bagyo sa western side. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 121 verse 7 to 8. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang iyong buhay. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at pagpasok mula ngayon at magpakailanman. Mga kababayan, ngayong araw marami sa ating mga kababayan ang maaring kinakabahan. May mga pamilya sa coastal areas, may mga nakatira sa flood-prone communities, at may mga nasa kabundukan.
at may mga mangingisdang kailangang manatili muna sa pampang. Sa panahon ng bagyo, normal lamang ang matakot, pero huwag nating hayaan ang takot ang magdikta ng ating mga desisyon. Gamitin natin ang impormasyon, makinig sa mga babala, tulungan ang mga bata, matatanda at vulnerable members ng pamilya. At higit sa lahat, manatiling kalmado. Ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng lakas at ang paghahanda naman ay nagbibigay sa atin ng proteksyon. Kaya ngayong araw, manalangin tayo ngunit maghanda rin tayo. Magtiwala tayo ngunit makinig din tayo sa babala. At huwag natin kalimutang bantayan ang isa't isa. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.